po ninyo, may mga pagkakataon na may mga tao, kahit very close sa atin, hindi tayo maintindihan. O maintindihan man tayo, hindi na lang tayo masusuportahan. Hindi dahil selfish nila, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil may pinagkakaabalahan ng iba, may concern na iba, times were hard, may pinagdaraanan. So, ganun lang yon. Ito ay pinunan ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao na maaaring hindi ko katugo, pero nagtiwala at tumulong. Tunay nga, mga kapatid, yung sinasabi sa Philippians 1 verse 6, I am confident that Jesus, ang Panginoon, who began that good work in you, yung naglagay ng pangarap dyan sa isip at sa puso mo. Tandaan mo, hindi mo pangarap yan. Hindi mo pangarap yung marating yan. Hindi mo lang pangarap yung makapaglingkod sa tao. Hindi mo pangarap lang yung maaahon sa kahirapan ng mga pamilya mo. Pangarap mo yan, pero una sa lahat, pangarap ng Diyos para sa iyo. Yan. Siya ang naglagay niyan, kaya gagawa siya ng paraan upang talagang makumpleto at ma-fulfill yan. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon siya kadesidido na yung pangarap na binigay niya sa iyo ay kukumpletohin niya. Basta magtiwala ka. So dito po papasok yung lesson na, kapatid, huwag kang mag-alala. Kung pansamantala ay nagkukulang yung mga taong dapat na kunan mo ng suporta, o isagat na natin. Yung talagang nagkulang na, yung iniwan ka, yung pinabayaan ka. Halimbawa ng mister mo na dapat ay kasama mo sa pag-abot ng pangarap ninyo para sa pamilya ninyo. Yung inaasahan mong anak na mag-aalaga sa'yo sapagkat sobrang minahal mo. Abay ngayon ay pinaghihinayangan na ang pagpapagamot sa'yo. Pinagpapasapasahan na ang pag-aalaga sa'yo. Yung inaasahan mong magulang na susuporta, pero pinabayaan ka. Naging irresponsable sila. Yung inaasahan mong kapatid na dapat ay kasangga mo, pero siya pang nanggigipit sa'yo. Napakahirap nito. Talagang iisipin mo, paano na ako? Huwag kang mag-alala. Hindi man sila makabigay ng tamang suporta, may ipapadala ang Diyos sa iyo upang tulungan ka. Basta huwag kang mag-focus sa mga tao na consciously or unconsciously ay sinisira ang pangarap mo para makita mo yung ipapadala ng Panginoon sa iyo upang tulungan kang maabot at ma-fulfill ito. Kaya kapatid, huwag kang masyadong mag-alala. I mean, huwag masyado kasi normal na mag-alala ka at itanong mo, paano na ako? Kasi yung taong inaasahan ko, wala na sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Uulit-ulitin ko pa, ang Diyos ay mayroong ipapadala. O pwedeng hindi mo kapamilya, pero ituturing mo at ituturing kang pamilya. Ang pagiging pamilya naman ay hindi naman tungkol lang yan sa dugo na nanalalay tayo sa ugat mo, kundi sa mga taong magiging nandyan para sa iyo, para maabot ang mga pangarap mo.